nagpagawa ba ang katotohanan na Biblia sa Panginoong Hesukristo na katotohanan? Nagpagawa ba ang Biblia sa ating Panginoong Hesukristo na katotohanan? Nagpagawa ng rebulto or monumento o wala? Wala naman. Hindi naman tayo makabasa dito sa Biblia na nagpagawa ng rebulto kay Jesus Christ. A few moments later. In that day, there will be an altar to Yahweh. Gabi, sabihin kong Yahweh. In the heart of Egypt, and there will be a monument to Yahweh. So sangayon ka ba sa hula ni Isaiah, magpapagawa ang Yahweh na sa kanyang altar ng monumento? Sumangayon ka dyan o hindi ka sangayon? Tingnan muna natin ang translation niyan, bro, at saka yung interpretation niyan. Bro, New Living Translation ang ginamit ko kasi naghahanap kayo ng litra por litra. Ngayon, babasahan kayo ng litra por litra, pupunta kayo sa walang litrang mababasa. Huwag mo akong bigyan ng translation na walang mabasa doon. Yung nakikita mong larawan ni Panginoong Hesukristo sa simbahan namin na nakapako sa krus, monumento ba yan o hindi? Monument yan. Ay, Monument salamat. yan. Pero hindi. Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalatag. Car bag sauce simbahan. Sa John 4:24 kasi bro, ito yung ating mababasa. Nabasahin ko lang tapos tanungin kita dito. John 4:24 kasi ito yung ginamit mo. Sabi dito, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. So dito malino bro na ang Diyos ay sambahin natin sa Espiritu at sa katotohanan. Sino yung katotohanan dyan? Yung salita ng Diyos. Si Kristo. Di ba? Salita ng Diyos. Si Panginoong Hesukristo Biblia. ba? Si Panginoong Hesukristo yan. Sa 14:6 ng John, sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan. Sino ang katotohanan? Yun nga. Siya ang katotohanan. Sino nga? Yung katotohanan na tungkol sa kanya. Makinig ka muna para hindi ka mawala. Sa John 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, si Jesus ang nagsabi nito, okay? Sabi ni Panginoong Hesukristo, ako ang katotohanan. Sino ang katotohanan? Si Kristo nga ang katotohanan. Ayun, maraming salamat. Ayun na. Okay na. Doon. Okay na. Pero Sige. ang katotohanan na tungkol sa kanya ay isinulat sa Biblia. Kaya nga, babasahin natin sa Biblia. Maraming salamat sa pag-affirm ng katotohanan ng Biblia at si Panginoong Hesukristo. So, ang katotohanan na si Panginoong Hesukristo at ang Biblia, nagpagawa ba ang katotohanan na Biblia sa Panginoong Hesukristo na katotohanan? Nagpagawa ba ang Biblia sa ating Panginoong Hesukristo na katotohanan? Nagpagawa ng rebulto or monumento o wala? Wala naman. Hindi naman tayo makabasa dito sa Biblia na nagpagawa ng rebulto kay Jesus Christ. Okay, basahin ko sa iyo Isaiah 19:19 sa New Living Translation. Ito ay hula ni Isaiah bro. Okay? Hula to ni Isaiah sa 19:19 ng Isaiah, New Living Translation. Ito ang ating mababasa. In that day, there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt. And there will be a monument to the Lord. Sino tong Lord na may monumento na pinapagawa ni Isaiah? Nako, baka ano yan? Ano baka? Yung Ano mga? Teka. Wag mong paratangan ang Lord na yan kasi si Panginoong Hesukristo yan. Panginoon ng mga Israelita yan. Pakinggan natin uli. Okay?
In that day, there will be an altar to the Lord. Yung capital Lord, yung capital Lord, bro, sa Hebrew niyan, YHWH yan. Matuto kang magbasa ng tamang translation. Kapag capital Lord na ang ginagamit ng mga scholar, hango yan sa YHWH sa Hebrew. Kapag capital Lord yan, matuto ka yan. Okay? In that day, there will be an altar to Yahweh. Gabi, sabihin kong Yahweh. In the heart of Egypt, and there will be a monument to Yahweh. So sangayon ka ba sa hula ni Isaiah, magpapagawa ang Yahweh na sa kanyang altar ng monumento, sumangayon ka dyan o hindi ka sangayon? Tingnan muna natin ang translation niyan, bro, at saka yung interpretation niyan. Bro, New Living Translation ang ginamit ko kasi naghahanap kayo ng litra por litra. Ngayon, babasahan kayo ng litra por litra, pupunta kayo sa walang litrang mababasa. Huwag mo akong bigyan ng translation na walang mabasa doon. Kasi pag dadalhin kita... Hindi natin yan ano sa Hebrew ang ginamit na salita sa Isaiah 19:19 kung gusto mo ng technicalities? Ano ang ginamit na lingwahe sa Hebrew sa Isaiah 19:19 para masabi mong wala talagang monumento diyan? Ano ang salitang ginamit diyan sa Isaiah kung alam mo? Babasahin ko muna dito ha sa aking translation ha. Wag na. Ang tanong ko, kasi magbabasa ka ng translation na walang nakasulat na monumento. Kaya ang tanong ko sa iyo, balik tayo sa Greek para malaman natin kung mayroon ba talagang nakasulat sa Isaiah 19:19 na monumento. Debatable pa yan, bro. O, so hindi mo alam. Hindi, ganito na lang, hindi mo alam. Kasi ipapaalam ko sa iyo. Ang ginamit sa Greek, ang ginamit sa Hebrew diyan, mashiba or mashibot. Yan ang term na ginamit, mashiba or mashibot. Mashibot, dalawa ang kahulugan. Either monument or pilar. Dalawa ang kahulugan, kahit pa pilar. Ano pa rin yan, monumento pa rin yung pilar eh. Monument or pilar. Kaya sa New Living Translation, ang ginamit, monument of the Lord. So, ayon sa hula ni Isaiah, wag mo akong i-divert, wag mo akong iano sa isang translation kasi wag mo rin akong dalhin sa isang Biblia na walang nakasulat. Kasi pumunta tayo sa original Hebrew. Sa original Hebrew. Sa ibang translation, di ba? Sa original Hebrew. Bro Jonel, ang dito kasi ang style kasi ng mga protestante kasi lagi naghahanap ng nababasa ng letra. Correct. So si Brother John, dahil yan ang lagi niyong wala namang nababasa letra por letra eh. Kasi naghahanap ng letra por letra para maibigay yung nais niyo na talaga mabasa ng letra. Kaya ngayong meron na, huwag mo nang hanapin doon sa walang letra. May na problema sa inyo. Kaya nga, yun ang ni Brother John Redon. Okay, Brother John, nagbabasa siya ng isang salin na walang nakalagay na monumento. Kaya balik tayo sa Hebrew. Ano yan sa Hebrew? Hindi mo rin alam. O papaalam ko sa iyo, mashibot or mashiba. Yun ang translation sa Hebrew, original na sinulat. Yung mashibot or mashiba, ang translation yan either monument or pilar. So sa New Living Translation, even sa The Living Bible Translation, ang ginamit dyan, monument to the Lord. Kaya wag mong sabihin, mali ang scholar, ikaw ang tama, hindi ka naman scholar. Kaya ito ang question ko. According to the New Living Translation, magkakaroon ng monument to the Lord. Question, mayroon ba kayong monumento ng Panginoon ayon sa hula ni Isaiah? Mayroon kayo o wala? Bro, wag mo akong ikuan sa pagbabasa mo kasi sabi doon monument to the Lord. Monument of the Lord, to the Lord. Oh. The Lord. Oh. Pareho lang yung bro, monument to the Lord. Monument to the Lord. Tatagalogin ko, monument to the Lord. Monumento ng Panginoon. Oh. To the Lord. Oh, kaya monumento ka ng Panginoon. O, babasahin ko sa iyo sa Tagalog kasi niyan bro. Mayroong monumento para sa Panginoon pero hindi monumento ng Panginoon. Ano yun? Para sa Panginoon. Panginoon pa rin. Babasahin ko sa Tagalog kasi sa Tagalog kasi ang salita ng Panginoon kasi Brother Jonel, ito nakasalat no sa ang salita ng Diyos. Sa araw na iyon itatayo ang isang altar para sa Panginoon sa lupain ng Ehipto at itatayo ang isang alaalang bato. Yung alaalang bato ano yan? Monumento o hindi? Ano mo?
Iba nga yun eh. Alaalang bato nga para sa Panginoon eh. Kaya nga Pilar monumento nga eh. Ano ka ba naman? Haligi yun. Haliging bato. Wali, kaya nga pilar. Kaya nga sabi ko sa iyo eh, pilar. Larawan ng Panginoong Hesukristo. Wala naman. Kaya nga sabi ko sa iyo, pilar, Yeah. haliging bato, monumento, pilar, parehas lang yan. Monumento nga eh. Alaala. Yung bato. Kasi yung mga Hebro dati, maggawa sila ng mga Sige, alaala. sige. Sasakyan kita kasi ang sa iyo kasi alaalang bato. Sige. Sasangayon ka sa alaalang bato. Mga bato yung ginagamit nila para magawing alaala nila. Kaya nga. Sige nga, kaya nga. Tingin mo na Ang sabi ni Isaias, magkakaroon ng altar ng Panginoon at sa altar ng Panginoon magkakaroon, wait lang, at sa altar ng Panginoon magkakaroon ng alaalang bato. Mayroon ba kayong alaalang bato sa Panginoon? Nako, hindi naman ikaw ang sinugo niyan eh. Ano? Wala ang problema sa iyo. Ano ba yung hula? Ang hula ba dapat matupad o dapat hindi tuparin? Matupad yan, pero saan ba yan? Matupad pala. Okay, nasaan, kung kayo ang tunay na iglesia, kayo dapat ang nakatupad niyan kasi hula yan sa Old Testament. So dapat mayroon kayong alaalang bato. Mayroon ba kayong alaalang bato sa Panginoon? Meron o wala? Wala naman tayo dyan kasi nandito lang naman tayo Wait lang. Meron ba kayong alaalang bato para sa Panginoon? Meron o wala? Meron bro, wala. Ngayon nga panahon, wala na tayo doon sa shadow. Hindi. Ang tanong niya bro is, kayo sa inyong sekta ba, sa inyong iglesia, meron ba kayong alaala, ano ba yun? Alaalang bato? Alaalang bato. Ayaw lang sa monumento eh. Ang gusto niya alaalang bato daw eh. So alaalang bato na lang gamitin natin. Sige. So meron ba kayong alaalang bato bro? Para sa doon Panginoon. iglesia ninyo, simbahan ninyo, meron ba? Wala na yan, bro. Wala. Wala na yan. Hindi Saan mababasa? Baryando, wait lang. Saan mababasa na nawala? Wait lang. Sige. Wait lang ha. Sige. Kasi nagsasabayan na kasi. So hindi niya tinatanong bro kung nawala na ba yan o andyan pa rin. Hindi niya tinatanong niya kung nawala na ba o andyan pa rin. Ang tanong niya, meron ba kayo o wala? Si Kristo nga ang bato. Hindi ba yung alaalang bato ba? Alaalang bato. Si Kristo ka na yung bato Baryando. So meron kayo nun. Nasa ibang context na naman siya. Pero ngayon, nandito na tayo sa substance. Wala na tayo sa shadow. Bro. Hindi naman tanong bro. Bro, hindi naman Baryando, yung tanong nasa... mapunta tayo sa chemistry nito. Oh, yeah. Hindi naman tanong ni Brother John Ray kung nasa shadow ba tayo o nasa substance. Ang tanong ni Brother John Ray, doon ba sa simbahan nyo, meron ba kayong alaalang bato o wala? Sagutin mo lang kung meron. Kasi Ayan sinagot niya Wala. Baryando eh, nahula daw yun. Hula yun at dapat matupad. So dapat meron kayo niyan. Sabi mo Hula kanina na eh. dapat matupad. Okay. So hula na dapat matupad. Okay, so dahil hula na dapat matupad, tinupad ba ninyo, Brother Jonel, sa inyong simbahan yan? Wala na yan dahil under na ka tayo sa dispensation of grace ngayon. Okay. Brother John Ray, klaro lang sagot niya, hindi nila tinupad. Wala yan. Hindi nila tinupad. Sinabi niya, wala na. Hindi nila tinupad. So labag kayo sa utos ng Diyos kasi utos ng Diyos yun eh, magkakaroon hula yun eh, magkakaroon ng monumento ng Panginoon o alaalang bato sa altar ng Panginoon. Sa altar ng Panginoon mayroong alaalang bato. Sabi mo, hindi nyo tinupad. Bro, itanong mo sa kanya bro kung meron ba silang altar o wala. Wala nga eh, kasi nga wala na nga raw kasi wala na raw tayo sa substance. Wala silang altar. Abe, alam Ikaw, mo bro, bro. hindi yan sa wala tayo sa substance eh. Hindi mo lang talaga na substance. Okay. Para ano naman, may iba naman tayo. Baka may tanong si Brother Jonel sa iyo, Brother John Ray. Sige, May tanong tanongin ka, mo. Brother Kasi Jonel? naipakita na natin ba dyan doon, may naipakita na natin na nagpagawa talaga ng monumento ang Panginoon, ayaw lang niya tanggapin. Next question. Brother Jonel, ikaw na, Brother Jonel. Dahil sinasabi mo na may ano yun, may monument to the Lord. Monumento ng Panginoon, yes. Sulot ba yun sa isip mo na monumento ni estatwa ni Kristo yun? Yes, kasi wala namang Panginoon ang ipinakilala ng New Testament na hinulaan sa Old Testament. Ang Panginoon na sinasabi sa
sa Old Testament na paparito ayon sa hula ni Isaias na paparito ang Panginoon. Ayon sa hula ni Malakias, paparito ang Panginoon. Wala namang ibang Panginoon na pumarito. Ang Panginoong Jesucristo lang eh. Question ko sa iyo, si Panginoong Jesucristo, siya ba yung hinulaan ng Panginoon sa Old Testament? Siya o hindi? Siya naman ang hinulaan. Hinulaan. Oh, wala na. Next question. Pero ang aking tanong dito, dahil sa yun ay isang propesiya at ang sabi doon may sa altar ng Panginoon lalagyan ng alaalang bato. Oh, monumento. sa magandang translation, monumento talaga yan. Monumento ng Panginoon talaga ni Panginoong Jesucristo. Monumento to the Lord, monument to the Lord. Oo. Yung alaalang bato, Mm-mm. ba? Mm. Ibig bang sabihin doon na yun ay kahit na natupad na ay nagiging alaala pa rin? Kahit na natupad na naging ano ba yun? Kahit na natupad na naging alaala pa rin. Monument, Hindi. alaala. Wait lang. Yung tanong niya kasi magulo. Kaya nga, kahit Sabi na niya, natupad na alaala pa rin. kung natupad na ba, alaala ba na ba? Teka, ano yung natupad? Yung alaala o yung propesiya? Hindi, kay sabi dahil kasi doon na sa gitna ng Ehipto magkakaroon ng altar ng Panginoon. Tanong. Magkaroon ng Alaalang ba to? O monumento ng Panginoon? Monumento. Alaalang ba to? So yung tanong niya, nakita ko nga dito yung sa kanina sa screen. Pwede ba ibalik yun? Ay, sige, balik ko. Sige. Sige, balik mo na Sa dyan. New Ibalik Living mo. Translation natin pakita para talaga monumento. Monumento the Lord yan. No? O sige, para maturuan ka yan. Yan, sige. So, yan. A monument to the Lord. Mm. And there will be a monument to the Lord at its Tandaan mo, border. will be o will be. Ibig sabihin, hula talaga yan. Bato yun eh. Monumento Alaalang nga eh. bato. Ito nga yung binasa Yan na. natin, monumento eh. Alaalang ba to? So, ang ano, Monument to the Lord eh. Oh, monumento yun na nga nga. bro. Yung, bro, tanong ko sa iyo, bro Junel. Bro Junel, Agaw, tanong ko sa iyo. Yung nakikita mong, bro Junel, tanong ko muna sa iyo. Yung nakikita mong larawan ni Panginoong Jesucristo sa amin na nakapako sa cross, monumento ba yan o hindi? Well, sabi ninyo, monumento yun ni Kristo. Hindi, ikaw ang tinatanong ko. Ikaw yung tinatanong ko. Kasi sa amin malinaw na monumento yan. Yung larawan na nakapako si Panginoong Jesucristo sa simbahan namin, monumento ba yan o hindi? Ano ba yan? Monument to the Lord o monument of the Lord? Huwag mo akong balikan sa sa tanong. Ikaw ang tinatanong ko. Yung nakikita mong larawan ni Panginoong Jesucristo sa simbahan namin na nakapako sa krus, monumento ba yan o hindi? Monument yan. Ay, monument salamat. yan. Pero hindi ibig sabihin na monument yan. Wala nang ibang monument na katulad yan. Kasi ang sabi dito, Sige, meron pang ibang monument na katulad yan. Ipakita mo ano yon. Ipakita mo ano yun. Nasa simbahan niyo ba yun? Nako. Ano po? Wala bro, Sa- wala. Bro, wala bro. Sinabi niya kanina, wala sila niyan sa Kaya nga simbahan sabi nila. niya ba rin dyan to, monumento ngayon, pero hindi ibig sabihin na yan lang, meron pang iba. Kung meron pang iba, ano yung monumento yun? Ipakita mo. Sabi niya kanina yan. Hanapin lang natin yan, saan. meron pang iba. Sabi mo, meron pang iba. Ano yung iba na yun? Ipakita mo. Saan mo nakita yung iba? Sabi ko, hindi lahat ng monument ay kamukha ng tao. Kasi mayroon din pilar, mayroon din mga sign, mga bato na itinayo. Monument na rin yun. Bro, ang sabi mo kanina, hindi lang yan. Meron pang iba. Ang hinahanap ko sa'yo, yung sinasabi mong iba. Kasi kahit ano pang explanation mo about sa... Bro Jonel, Kristo. Brother Junel, makinig ka muna. Kahit ano pang explanation mo about sa pilar, inamin mo na yung monument, yung
yung rebulto ni Kristo na sa simbahan namin, monumento yan. Inamin mo na. Sabi mo, hindi lang naman yan meron pang iba. Ano yung iba ipakita mo? Ikaw nag-interpret Huwag kang mag-interpret. Hindi kita in-interpret, Kasi- kaya hindi ako nag-interpret. Kaya nga sinabi ko sa iyo kaganina, ikaw ang pinapasagot ko. Ano para sa iyo yan? Ikaw ang sumagot, monumento yan. Hindi ko interpretation yan. Ikaw ang sumagot ano ka ba? Pillar of stone. O ano yung pillar of stone? Monumento? Hindi. Ano yung pillar of stone? Pillar of stone. Ano nga yan? Monumento ba yan o hindi? Tagalog ko binasa mo kanina, hindi man yun lilitaw na monumento or mukha ng Bakit dito monumento sa sabi ng scholar, monumento yan sa'yo, hindi. Sino ang mas matalino? Ikaw ang scholar. kahit na natutupad na yun, sabi dyan, Saglit lang, wait lang. Sabi mo, yung pillar of stone, hindi yun monumento. Ang sabi ng scholar, monumento yan. Sino ang mas matalino? Ikaw ang scholar. ikaw ang sabi na pag monument, mukha ni Panginoong Hindi, wait Jesucristo. lang. Brother Junel, makinig ka sa tanong. Sabi mo kasi no? Pillar of stone yan. Ang sabi ng scholar, yung pillar of stone, monumento yan. So kinontra mo na hindi monumento yan. Ang tanong ko sa iyo ngayon, sino ang mas matalino sa iyo ng scholar? Ikaw o siya? Tama naman ang scholar. Ay, hindi, salamat. O, ikaw ang mali kasi ang sabi mo, monument, mukha ni Panginoong Jesucristo. Oh, Ikaw naman ang nagsabi. sino ang ba? Kaninong monumento ang sinasabi ni Isaiah? Lord o hindi? Alaala ngayon, Hindi, ngayon. sabi mo, hindi yan ang ano. Ang sabi mo, hindi yan kay Kristo na monumento. Sige. Ah. Sige, next question. Sige, next question. Ang tanong ko sa'yo, ang tanong ko sa'yo, yun bang monument doon ay mukha ng Panginoong Jesucristo? Yes. Rebulto ng Panginoong Jesucristo? Yes, kasi tinanong kita kaganina, yun bang Lord na hinulaan sa Old Testament si Jesucristo? Hindi sabi mo, yes, si Kristo yan. Kaya walang ibang Lord na binabanggit dyan si Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa John 4:24, makinig ka muna, hindi pa ako natapos sumagot. Mr. Moderator, hindi pa ako natapos sumagot. Wait lang. Ang sabi mo kaganina sa John 4:24, sambahin sa espiritu at katotohanan. Significant yun, yung katotohanan si Kristo yun. At kung gusto mo siyang sambahin, dapat meron kanyang ribulto kasi sabi niya, sa altar ni Yahweh, magkakaroon ng altar ng Panginoon. At walang iba yun si Panginoong Jesucristo ang katotohanan kasi magpapasamba siya sa iyo. Nakuha mo na? Kung bakit meron ka dapat altar? Nandun na yun sa panahon ni Moses nga nagsusumusunod sa kanila. Yung Ano na sa bato na yun. Moises? Kay Isaiah na tayo, matagal nang patay si Moises sa panahon ni Isaiah. Ano ka ba?